sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Jesus claims all of our possessions. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Psalm chapter 24 verse 1 at buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Or sa Tagalog, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito ay ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Sinasabi sa verse na ito na lahat ng nakikita natin ay sa Panginoon. Lahat ng mga meron tayong ginawa ng Panginoon. Lahat ng nabubuhay sa mundo kasama tayo ay sa Panginoon lahat. Wala sino man sa mundo ito ang hindi sa Kanya. Teaching number 1. The Lord owns all things. Sa Panginoon lahat ng ating mga nakita tulad ng mga kalupaan at katubigan, mga hayop na nakatira dito ay gawa ng ating Panginoon. Tinuturo din dito na wala kahit sino sa atin ang may nagmamayari ng kahit dito sa mundong ito dahil ang Panginoon lahat ng gumawa ng lahat. Teaching number 2. The Lord owns all people. Kasama tayo sa pagmamayari ng Panginoon. Hindi natin dapat iniisip na ang katawan ko ay akin. Kumbaga, pinahiram lang ito sa atin ng Panginoon para gamitin sa mga tamang gawain. Tinuturo din sa atin ng ating katawan ay pahiram lang ng Panginoon. Kung kaya't huwag nating abusuhin. Teaching number 3. The Lord holds all people accountable. Ang Panginoon ay alam ang lahat ng ating ginawa natin dito sa lupa. At sa pagdating ng judgment day, ay wala tayong maitatago sa Kanya kahit sobrang liit na bagay. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, ay gumawa tayo ng mga mabubuti at mga ikalulugod ng ating Panginoon. Application number 1. Identify the Lord as the supreme owner. Kung hindi ngayon, kailan, dapat simulan na natin ngayon pa lang na kilalanin natin na ang Panginoon ang nagmamayari sa atin, hindi ibang tao. Dapat malaman natin na ang Panginoon lamang ang may kayang bukang bigay, kumuha ng kung anong meron sa atin ngayon dito sa mundo. Kung kaya't ang Panginoon lang dapat ang ating kilalanin na owner ng ating buhay. Application number 2. Implore the Lord for more blessings. Ang sinasabi dito ay kung Panginoon ang may-ari ng lahat, walang masama na humingi tayo sa Kanya ng more blessings. Mas madaming gabay sa araw-araw at lalong-lalo na mahabang buhay dito sa mundo. May kasabihan nga na the more you give, the more you receive. Pag madami tayong ginagawang kinalulugod ng Panginoon, ay mas madami ang Kanyang ibabalik na blessing sa atin. Application number 3. Improve yourself as a faithful steward. I-improve natin ang pagiging mananampalataya sa Panginoon. Kung ngayon ay nagdadalawang isip pa lang, ay baguhin mo na ito. At ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat dahil kahit kailan ay hindi niya tayo binugo. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong buhay ay para enjoyin lang natin sa pamamagitan ng mabubuting bagay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.